Strongly grab hold to the word of 자, God. 우리 함께 신앙 Let us 고백하겠습니다. confess our faith. Jesus is the Christ, the Son of the living God. 우리 옆에 있는 귀한 동역자들과 인사 나누겠는데요. 당신은 하나님이 사랑하시는 그 사람입니다. So, gatin po natin ang ating mga fellow workers. You are a person whom God loves. 네. 우리 복음 정신으로 사람을 살립시다. And one more time, let us save people with the spirit of the gospel. 아멘. 오늘 이 말씀 붙잡고 한 주간 현장 살리는 증인 되시길 축복드립니다. I bless you to become the witness that saves the field with this message today. 자, 우리 사랑하는 사랑하는 교회 성도 여러분, 우리 항상 이 대화의 소재가 뭐가 제일 많습니까? So, lahat po ng ating loving church members sa Palawan Yearwood Church, ano po yung pinaka-interesting topic sa ating conversation? 네, 사랑을 이야기하죠. We usually talk about love. 우리의 관심을 이야기합니다. Yan po yung pinaka-interest natin. 또 우리 서로 돕는 공동체, 좋은 세상 얘기 많이 합니다. And we also talk about helping each other and helping our community. 또 행복을 이야기 많이 합니다. And we also talk about happiness. 근데 우리 현실은 어떻습니까? Pero ano po ba ang ating reality? 왜 사람들이 점점 더 많은 사람 가운데 외로움을 느낄까요? Bakit lalong dumadami ang mga tao na naramdaman ng loneliness? 모든 모임 심지어 교회 안에서도 얘기를 깊이 들어보면 상처받았다, 시험 들었다 그런 얘기 많이 해요. Kahit sa loob po ng simbahan, marami po akong narinig na mga kwento na nalulunod sila, nasaktan sila dahil sa ibang tao. 우리의 사명은 서로 사랑해야 되는 것입니다. 그런 소리 너무 많이 듣는데 오히려 마음은 다치고 시험 되고 교회 떠나고 혼자 오는 사람 많습니다. Alam po natin na ang ating mission is to love and help and encourage others. Pero kahit sa loob ng simbahan na ito, nasasaktan po tayo dahil sa tao. 단순히 사랑이 부족해서 우리 성격이 안 좋아서 그런 걸까요? Sa tingin niyo po ba ito ay dahil kulang tayo sa pag-ibig at hindi maganda ang ugali natin? 아닙니다. Hindi po. 우리 진짜 문제는 인간을 사랑할 수 없는 존재가 되어버렸다는 거예요. Kundi ang tunay na problema at dahilan dito ay ang tao ay magkaroon tayo ng pagkatao na hindi natin mahal ng ibang tao. 우리는 우리 자신을 정확하게 볼 줄 알아야 돼요. So we must see ourselves clearly. 성경에는 이렇게 말하고 있습니다. 허물과 죄로 죽었던 너희라고. Ito po ay nakasulat sa Biblia na binuhay niya kayo na dating patay dahil sa inyong mga kasalanan na pagsuway. 죽었다는 것은 단순히 부족하다, 힘들다, 어렵다 그런 차원이 아니에요. When we say na patay, hindi po siyang ibig sabihin na napagod lang tayo. 완전히 끊기고 소망이 없는 영적 상태. Kundi ito po ay kalagayan sa espiritu na lubos na hiwalay tayo mula sa Diyos. 사랑의 근원, 능력의 근원, 생명의 근원인 하나님과의 관계가 끊어져서 죽어버렸다는 거. Ibig sabihin, namatay tayo sa espiritu dahil hiwalay at naputo ng ating relationship with God, which is the source of the love and the peace. 죽은 상태니까 누굴 사랑할 수가 없어요. At dahil namatay po ang ating spiritual na state, kaya hindi din natin mahalin ang ibang tao. 누굴 돕고 할 수가 없어요. At hindi natin tulungan ang ibang tao. 왜? 내 앞이 내 코가 턱잖아요. Bakit? Dahil nahirapan din tayo sa ating sarili. 그래서 인간은 어쩔 수 없이 자기 중심적으로 살 수밖에 없는 연약한 존재가 됐습니다. Kaya ang tao ay naging mahina sa espiritu at katawan dahil wala tayong pag-ibig sa 남을 mundo. 돕기는 그냥 내가 살기 위해서 오히려 남을 밟고 올라가야 돼. At upang mabuhay tayo at umangat tayo sa mataas na position, kailangan natin nakakin at hilain ng tao pababa. 그다음에 공격하고 끌어내려야 내가 겨우 이 자리를 지킬 수 있어요. At sinasalakay natin ang ibang tao para i-protect kung ano ang meron sa akin ngayon. 그래서 세상은 시간이 가면 갈수록 유토피아를 이야기하지만 더 쌓여버리고 더 차가워질 수밖에 없어요. Kaya ang mundo natin ngayon, we are talking about the utopia, pero lalong lumalamig at marahas na ang ating panahon ngayon. 유튜브 같은 데 보면 댓글 보세요. 쌓여버려서 볼 수가 없어요. Kahit sa YouTube, isang video, makikita natin sa comment, marahas sila. 본인이 유명한 사람이 실수 하나 했다. 그러면 완전히 매장시키기 위해 벌떼같이 달려가요. At kapag isang artista or mga celebrity, may ginawa po silang mali, dahil lahat sila mag-gather para i-judge at haduliin ng tao na ito. 왜? 단지 그 사람 실수 때문이 아니라 인간에게는 근본적으로 죽이고 도적질하고 멸망시키는 죄성이 있게 되는 거예요. Bakit po ba? Hindi lang dahil mali ang ginawa ng isang tao na ito, kundi sa ating instinct bilang isang pagkatao, meron tayong makasalanang likha. 문제는 세상에만 그런 게 아니라 우리 교회 안에도 마찬가지예요.
ang problema ay hindi lang sa labas ng mundo, sa mundo, kundi pati sa loob ng simbahan nangyayari po ito. 하나님 자녀인 우리도 똑같습니다. Pati tayo na mabilang anak ng Diyos, parehas po tayo. 쉽게 선입견 가지고요, 판단하고요, 약점 있으면 정죄하는데 아주 전문가가 됐어요. Easily, meron po tayo stereotype, prejudice natin ng ibang tao. 왜 그렇습니까? Bakit po ba? 왜 약하고 성격이 나빠서 그럴까요? Ito ba ay dahil masama po ang ating ugali at mahina tayo? 내 안에서 찾고 환경과 상황에서 찾으면 문제 해결이 절대 안 됩니다. Hindi po, kundi kapag hanapin natin ng solusyon sa loob ng ating environment, sa loob ng ating level, then we cannot solve it. 우리가 알고 믿고 구원받은 그 복음의 모든 문제의 해답이 있습니다. Kundi sa loob ng gospel na meron sa atin, yan po yung solusyon at sa lahat ng mga problema. 우리가 복음을 알고 예수님 믿고 구원받았는데 복음을 아는 게 지식적으로만 알고 있다고. At alam po natin at tinanggap natin ng gospel, pero alam lang natin siya bilang isang kaalaman sa ulo. 복음을 통해 하나님을 인격적으로 만난 그 경험이 없다고. Wala po tayong experience that we personally met God through this 다른 말로 gospel. 하면 복음 앞에 철저히 무너져 본 경험이 없어요. Or in other words, wala po tayong isang experience na lubos na nagdurog tayo sa loob ng gospel. 복음이 나의 복음이 되려면 그 전에 나의 죄의 문제에 직면해야 되는데 죄 앞에 직면해 본 적이 없어요. Upang ang gospel ay magiging my gospel, kailangan po natin humarap sa harap ang ating kasalanan, but we never do that. 죄 때문에 내가 얼마나 소망이 없는 절망적인 존재인지를 체험해 본 적이 없어요. At dahil sa kasalanan, hindi natin naranasan kung gaano po tayo kalubog sa kawalan ng pag-asa. 그러니까 맨날 듣는 복음, 하나님의 사랑이 그냥 하나의 지식적으로 얕게만 느껴져요. Kaya sobrang mababaw at isang kaalaman lang ito ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng gospel. 그러니까 십자가의 은혜도 가벼워지고요. 하나님의 은혜 감동 그것도 그냥 좋은 프로그램 하나 좋은 말 들었다 그 정도밖에 안 돼. Kaya ang salita ng Diyos, ang mga cross na binigay niya sa atin, ay wala itong biyaya, wala siyang touching sa ating puso. 그래서 교회를 오긴 오고 교회를 다니기는 오래 다녔는데 계속 몇십 명의 목마른 Kaya every week pumupunta sila sa simbahan at lagi silang natagal na sila nagsisimba, pero patuloy sila nauuhaw sa 하나님 Espiritu. 말씀이 좋은 말씀이긴 하지만 이 문제 내 인생 앞에 완전한 해답으로 결론이 안 나버려요. Ang salita ng Diyos ito ay isang mabuting balita, pero hindi siya naging solusyon sa mga problema, sa fundamental things na nangyayari sa ating 그래서 buhay. 다른 거 자꾸 찾아서 방황하게 돼요. Kaya hinahanap natin po ang iba't ibang bagay, at naliligaw lang tayo. 다른 문제 내 문제가 아니라 Hindi ito ay ibang problema or problema ko. 진짜 하나님 주신 복음을 체험하지 못해서 그렇습니다. Kundi ito ay dahil hindi pa natin naranasan ang tunay na pag-ibig at solusyon na ay mula sa Diyos. 반응이 불신자 같고요. 세상에서 살아남기 위해 노력하는 처세술 수준으로만 살 수밖에 없어요. Kaya ang buhay po natin ay para lang sa katulad ng ibang tao sa mundo na ito or mga religious man. 사랑하는 우리 성도 여러분, 오늘 본문이 바로 그 얘기를 하고 있어요. Kaya po yung tinutukoy din sa mula sa ating scripture ngayon. 뭐냐, 인간의 변함없는 해결되지 않는 이 죄성과 하나님의 사랑이 충돌하는 장면이 오늘 본문입니다. So ano po ba yung lumabas mula sa ating scripture? Ito po yung isang sin na collapse ang naisang Diyos at naisang mundo. 정죄해서 죽이려는 사랑과 살리려는 하나님의 마음이 충돌한 장면이라. Ito po ang isang sin na natatakbo ang isang tao na nalais na humadon ang ibang tao at si Jesus na nanalais na magligtas ng tao na 그래서 ito. 오늘 이 본문 말씀 중에 복음의 진수를 맛보고 복음 정신을 갖추는 저와 여러분들에게 축원드립니다. Kaya umasa ko po na sa magitan ng ating scripture ngayon, sana makita po natin ang tunay na katotohanan sa loob ng gospel at diwa nito. 아멘. 우리 복음 정신이 뭐라고요? So ano po ba yung spirit of the gospel? 하나님의 마음. It is the heart of God. 하나님의 마음 뭐라고요? Ano po ba yung heart of God? 살리고 소망 주고 해방시키는 거. It is saving, giving hope, and liberating 우리가 them. 왜 예수님 만납니까? Why do we meet Jesus? 예수님이 우리 생명이고 능력이기 때문에 Bakit po ba? Dahil si Jesus, siya ang ating buhay, siya ang ating kapangyarihan. 그것 때문에 우리가 살아났고 해방됐고 천국의 소망을 갖기 때문에 At dahil sa Kanya, tayo ay malaya na, tayo ay nabuhay, at nagkaroon po tayo ng pag-asa sa kaharian ng Diyos. 그 예수님 때문에 하나님이 우리 얼마나 사랑하는지를 체험했기 때문에 At dahil kay Jesus, naranasan natin kung paano kakila at malaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. 그 하나님이 복음으로 우리 다가왔다. That's why God approached to us as
the gospel. 복음 따라 복음처럼 사는 게 복음 정신이라고요. Kaya ito po ang spirit of the gospel that we live according and like the gospel. 오늘 이 현장에서 이 복음 정신과 세상의 멸망의 사상이 부딪히는 현장에 우리가 있다고. Kaya nandito po tayo sa gitna ng isang scene na kung saan nakakolide ang nais ng mundo at nais ng Diyos. 오늘 말씀 본문을 통해 참된 복음의 능력 체험하고 자유함 누리시기를 축원드립니다. Kaya umasa ko po na sa ngayon ng ating scripture ngayon, maranasan niyo po ang tunay na kalayaan mula sa Diyos. 아멘. 오늘 하나님 앞에 쓰고 하나님의 음성 듣기 위해 여러분 모든 영적인 촉각을 모두 쓰기 바랍니다. Kaya i-awake niyo po ang lahat ng mga senses, spiritual senses na meron sa inyo upang makinig tayo ng mahusay sa salita ng Diyos. 우리 인간의 영 안에 성령이 함께하고 계시다고요. Sa loob po ng Espiritu ng tao, doon kasama ang banal na Espiritu. 그 성령님을 통해 우리가 하나님을 만나고 체험하고 그 사랑을 누린다고요. At sa magitan ng banal na Espiritu na ito, matatagpuan natin at ma-enjoy natin ang presence 그 ng Diyos. 성령이 언제 역사하시냐? 하나님 말씀 선포될 때 역사하는 거예요. At kailan po ba kumilos ang banal na Espiritu na ito nung nahayag ang salita ng 근데 Diyos? 우리 영이 살아나고 영이 하나님을 인식하고 체험하게 되는 거예요. And that time, mabuhay po muli ang ating Espiritu and we will finally recognize God. 여러분 설교를 듣지만 하나님의 음성을 들으시기 바랍니다. Tayo po ay nakikinig sa mensahe ngayon, pero umasa ko po na marinig nyo ang tinig 내 ng Diyos. 생각과 머리와 감정이 아니라 내 영을 살리는 성령의 역사를 체험하시기 바라요. So na maranasan nyo po ang pakilos ng banal na Espiritu na hindi mula sa ating isip o puso. 여러분 말씀 들을 때 영안이 열리고 영적인 힘이 생기는 거예요. Habang tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos, mabubuksan ang ating Espiritu na mata at magkaroon din po tayo ng lakas mula 오늘 sa 살아계신 Diyos. 하나님을 만나는 그 예배 되시기를 I 축원합니다. hope it will become a worship service that you will meet our living God. 아멘. 그래서 예수 그리스도 안에서 복음 정신이 완성되는 겁니다. Kaya mag-complete po ang spirit of the gospel inside of Jesus Christ. 복음 정신이 뭐냐? 살리는 거예요. So ano po ba yung spirit of gospel? Ito po yung saving. 오늘 복음 보면 사람들은 그 여인 죽이려고 했지만 예수님은 살리러 오셨습니다. Katulad na binasa natin kanina sa scripture, yung mga Pharisees, ang mga tagapagturo nito, ay gusto nila matayin ng babae, but Jesus came to save her. 요한복음 8장 이 본문 말씀 보면 예수님이 아침부터 하나님의 말씀을 성전에서 전하고 Kaya kung basahin po natin ang John chapter 8, mula sa umaga pa lang, Jesus was proclaiming the word of God. 하나님의 하나님 말씀을 들으니까 너무 많은 사람들이 모여서 집중해서 듣고 있습니다. At dahil narinig nila ang salita ng Diyos na buhay, kaya maraming tao ay nag-gather at nakinig ng 근데 갑자기 mensahe. 막 소란이 일어납니다. Suddenly, nagkaroon po tayo ng chaos. 왜? 그 율법 서기관과 바리새인들이 한 여인을 데리고 와서 예수님 앞에 내동댕동이 쳤어요. Bakit ba? Dahil ang tagapagturo na kautusan at mga pariseo, dinala niya po ang isang babae at itangko nila sa lupa. 어떤 여인 어떤 죄를 졌는지 막 고개도 못 들고 막 발발발 떨고 있어요. Hindi pa nila alam kung ano yung kasalanan na ginawa ng babae pero nakita nila nanginginig siya at hindi itaas ang kanyang mukha. 죄인의 그 수치스러움과 어떤 형벌 받을지 모르는 두려움이 얼굴에 가득 차 있는 여인이. Puno siya ng mga takot at kahihiyan na hindi na-reveal sa ibang tao. 사람들이 웅성웅성 거립니다. 가늠하다가 잡혔대. At nabubulungan ng mga tao sa paligid na nahuli daw siya habang gumagawa ng 그동안 율법대로 돌 던져서 죽여야지. habang gumagawa ng nangangalunya at kailangan natin siya patayin tulad ng kautusan. 아니 하나님의 이름의 영광을 가려? 가만히 있으면 안 돼. So hindi natin siya hayaan mabuhay na ganito dahil dinumi niya ang kaluwalhatian ng Diyos. 그런데 그 아십니까? 그 여인을 데리고 온 목적이 뭐지? Pero alam niyo po ba kung ano yung dahilan? Alayunin na dinala niya yung babae sa harap 그 nito? 목적은 여인을 심판하기 위해서 데리고 온 게 아니에요. Hindi nila po dinala yung babae upang hatulin nila 그 ito. 여인을 통해서 예수님을 무너뜨리려는 진짜 목적이 있었어요. Kundi meron po silang tunay na layunin na gusto nila wasakin si Jesus sa magitan ng babae na ito. 소름 끼치는 장면입니다. 자세히. So kung tignan natin po ito na mahigit na namangha yung mensahe nito. 세상은 사탄은 한 여인의 영혼의 아픔과 수치를 이용해서 예수님을 죽이려고 하는 의도를 갖고 있습니다. Dahil ang mundo natin ngayon at yung diablo sa panahon ngayon, ginagamit niya ang kahihiyan at yung mga kasalanan ng ibang tao upang masakin si Jesus. 이게 죄의 속성입니다. So ito po yung makasalanang likas na meron sa tao. 사람을 이용해서 그 사람을 아프게 죄짓게 해서 그것조차 죽이는 도구로 사용합니다.
sinasaktan natin ng ibang tao at pinakapagawa tayo ng kasalanan ng isang tao. At at the end, ginagamit natin pa rin siya bilang isang instrument, isang paraan upang wasakin ang ibang tao. 그 서기관과 바리새인들이 그 죄인 여인을 데리고 와서 예수님께 질문합니다. Kaya yung mga pariseo at nakapagturo ng kautusan, dinala niya yung babae sa harap ni Jesus at ito yung tinanong nila. 전생이시고 모세의 율법에 보면 이런 죄를 진 여인은 돌로 치라고 했는데 어떻게 아시겠습니까? Sabi niya, Guru, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? 그 질문은 여인을 살리고자 하는 그 해결책을 받는 질문이 아니에요. 찾는 질문. Pero yung intention sa loob ng tanong na ito ay hindi upang iligtas ang babae. 예수님을 궁지에 몰아서 죄인으로 잡아 가두려는 그 악한 의도가 있습니다. Kundi meron po silang evil intention sa loob ng kanilang tanong na gusto nila i-trap si Jesus sa magitan ng 그래서 tanong na ito. 예수님이 대답할 때 율법의 요구대로 죽여라. 그러면 어떻게 될까요? Ano po kaya mangyayari kapag sinabi ni Jesus na patuin niyo siya at patayin niyo siya katulad ng kautusan? 그러면은 이 바리새인과 서기관은 그렇게 대답하면 잡아 죽일 그 계획을 짜는 거예요. Kapag nag-agree si Jesus sa nakasulat sa ayon sa kautusan, then yung mga pariseo ginandang nila upang patayin si Jesus. 예수님 평상시에는 그렇게 사랑하라, 용서하라, 내가 사랑 전하러 왔더라 그러더니 이 별 수 없는 분이시군요. Dahil hanggang ngayon, ang ministry ni Jesus at sinabi ni Jesus of others and to forgive others. Pero dahil sa sinabi ni Jesus ngayon na batuin mo yung ibang tao, ibig sabihin, mali-mali ang ginawa niya hanggang 그 ngayon. 반대로 그러면 용서해라. 그러면 어떻게 됩니까? Pero what about in other hand na sinabi ni Jesus na i-forgive mo siya? 감히 하나님의 말씀 율법의 모세 율법을 어겨? Then magagalit naman yung mga pariseo at sasabihin nila na si Jesus yung hindi sumunod sa kautusan na ay mula sa Diyos. 예수님이 어떤 대답을 해도 빠져나갈 수 없는 함정을 만든 겁니다. Kaya ito po isang bitag na gumawa ng mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan upang hindi nakalaya si Jesus mula 그 sa tanong 사람들은 ito. 이렇게 생각을 했어요. 드디어 예수님을 잡아내릴 기회가 완벽한 기회가 왔다. And for sure, iisipin ito ng mga tao na now is the opportunity and last chance para ikulungan natin si Jesus. 그렇죠. 맞습니다. Tama po. 그런데 그게 인간의 수준입니다. At pero yan po yung level na antas na meron sa tao. 하나님의 수준, 복음의 수준은 그걸 뛰어넘습니다. Pero ang gospel, ang antas ng gospel ay higit pa sa antas ng tao. 그 날카로운 함정의 질문 앞에 예수님이 어떻게 하겠습니까? Ano po ba ang ginawa ni Jesus sa harap ng bitag na ito? 즉답을 피하고 퍼포먼스를 했습니다. Hindi niya binigay ang direct answer to the question, kundi ginawa niya ang isang performance. 갑자기 몸을 굽혀서 땅에다 막 걸쳐버려요. Bigla, yumuko siya at nagsulat siya sa lupa. 사람들이 막 처음에 뭐 하나 하다가 시간 지나서 계속 적으니까 막 황당해하는 거예요. Kaya yung mga karamihan, syempre nagulat sila nung una, pero they watch carefully kung ano yung sinulat ni Jesus doon sa lupa. 그래서 이제 몰아붙이는 겁니다. And so dahil matagal na sila naghintay ang sagot ni Jesus, kaya nagagalit sila. 뭐 하십니까? 피하지 말고 대답하십시오. Ano po bang ginagawa mo, Jesus? Do not avoid the question, but answer it. 근데 예수님이 어떻게 하셨습니까? Pero ano po bang ginawa ni Jesus? 천천히 일어나서 그들에게 오히려 질문을 합니다. He slowly stood up again, tapos ito ang tinanong ni Jesus sa kanila. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라. Ang sinumang sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa 어떻게 kanya. 했을까? 순간적으로 고요해지고 정적이 멈추고. Ano kaya nangyari sa karamihan na yan? Suddenly, there was a deep silence. 왜? 죄 없는 자가 돌치는데 죄 없는 사람이 어디 있어? Bakit ba? Dahil sinabi ni Jesus, yung walang kasalanan lamang pwede bumato sa kanya. Pero sino ba yung walang kasalanan 그들도 nito? 똑같은 죄인이었기 때문에. Even then, they were the same sinners. 그 눈에 보이는 드러난 여인의 죄 때문에 분노했지만 그들도 정작 자기 죄를 갖고 있습니다. Nagalit sila sa babae dahil nakita nila ang kanyang kasalanan. Pero actually, meron din silang parehas sa kasalanan. 결국 들킨 죄인과 안 들킨 죄인만 남는 것입니다. Kaya at the end, ito ay isang sinner na hindi nahuli ang kasalanan at sinner na nahuli ang kasalanan. 인간의 본성이에요. So ito po ang likas na katangian na meron sa tao. 남의 죄가 아주 크게 보이고 자기 죄는 작고 지나가도 되는 것처럼 생각합니다.
Sobrang malakas po yung makikita nyo sa kasalanan ng iba, pero hindi mo makita ang totoo, ang iyong sariling kasalanan. 그리고 막 나는 죄 없는 척하면서 정지하고 나서 Parang matuwid ang iyong buhay at hinahatol natin ang 그 iba. 마음에 아주 큰 통쾌감을 느껴요. At maramdaman natin ang kasiyahan habang hinahatol natin ang iba. 그때만큼은 내가 저 사람보다 의롭게 보입니다. Dahil sa sandali na yan, ikaw ay mas matuwid pa sa tao na yun. 내가 의로운 하나님처럼 된 것처럼 느껴집니다. At maramdaman mo na ikaw ay katulad ng Diyos na matuwid. 나는 옳고 너는 틀렸어. Ako ay tama at ikaw ay mali. 너는 돌맞아 죽어도 마땅해. Karapat-dapat ka na mamatay sa bato na ito. 그런 위선의 가면을 예수님이 벗겨버리시고 Ito po yung mask na tinanggal ni Jesus mula sa mga karamihan. 죄 없는 자가 먼저 돌려주고 Ay, ang tao walang kasalanan, siya ang unang bumato. 예수님이 단순히 선점을 찍은 게 아니라고. So, hindi lang po tinusok ni Jesus ang katotohanan na honestly meron sa kanila. 우리 인생의 존재 자체가 어떤 존재인지를 까발리. Kundi Jesus reveal kung ano po ba yung salita na bumabagsak sa ating tunay na pagkatao. 돌 들고 당장이라고 집어 던지려고 막 분노한 그 성난 군중들이 갑자기 깨닫습니다. And after that, yung mga karamihan na galit at nakahawak sa bato ay umalis na. 나도 똑같은 죄인이야. Dahil na pagkagutunan sila na ako din pala ay isang makasalanan. 그 하나 남은 양심의 하나님이 이제 움직이십니다. Dahil sa maliit na conscience na nag-iwan sa kanila, bumalik sila sa kanilang bahay. 하나씩 자기가 들고 부르르 떨던 손을 내려놓고 그 자리를 떠났습니다. And one by one, tinapon nila yung mga bato na hinawakan nila sa kamay and they go back to their home. 너무 멀게 느껴져서 감흥이 아니지만 만약 내가 그 자리에 여인의 입장이었으면 어떻겠어요? So dahil ito po ay parang malayong kwento mula sa akin, kaya hindi natin siya maramdaman agad directly. But ano kaya ang iisipin niyo po at maramdaman kung ikaw yung babae dito? 내가 그 자리에 여인 죽이려고 돈 들고 광분했던 그 사람이었으면 어떻게 됐어요? Imagine niyo po kung ikaw yung isa sa crowd, isa sa karamihan na nakahawak sa bato upang batuin mo yung babae. 세상 어떤 사람도 피할 수 없는 죄와 정죄와 심판의 현장에서 예수님이 나타나십니다. Doon sa field na puno ng kasalanan at condemnation na hindi maiwasan ng ibang tao, lumapit si Jesus. 그래서 모든 죄인의 죄를 해결해 주시고 죄인을 살려주시고 Kaya nilutasan niya po ang lahat ng kasalanan ng makasalanan. 이 장면이 바로 복음의 내용이에요. At ang sin na binasa natin ngayon, ito po ang kontento ng 사람들은 Panginoon. 내가 죄가 있음에도 불구하고 죄인인 저 여인을 죽이려고 했어요. Karamihang tao, kahit meron silang kasalanan sa loob ng kanilang buhay, they still wanted to kill that girl. 그곳에 예수님은 살리러 가십니다. And that place, pumunta po si Jesus upang iligtas niya yung babae. 사람은 저 여인의 수치를 드러내려고 노력했어요. Yung mga tao, nagsikap sila upang i-reveal ang kahihiyan na meron sa babae. 예수님은 그 수치를 오히려 덮었어요. But Jesus, oppositely, tinakpan niya ang shame na meron sa babae. 사람은 죽이는 정죄의 돌을 들었습니다. At yung mga tao, humawak po sila sa bato ng condemnation. 근데 예수님은 우리가 맞아야 될 그 돌을 대신 맞기 위해 십자가에 달리십니다. Pero si Jesus namatay siya sa cross upang siya mismo tumanggap lahat ng mga bato para sa atin. 십자가에서 우리 죄값을 치러 죽으심으로 우리의 구원이 되셨습니다. Sa magitan po ng kanyang kamatayan, na binayaran niya doon sa cross, siya ay naging kalikasan natin. 이게 복음입니다. Ito po ang gospel. 이 복음이 나에게 적용될 때 생명이 됩니다. When this gospel is applied to me, yan po ay magiging buhay. 하나님으로 인해 새 생명을 얻었을 때 우리 인생은 바뀌어지는 것입니다. Nung nagkaroon po tayo ng bagong buhay sa pagitan ng Diyos, mabubuhay tayo kasama ng 여러분 Panginoon. 인생이 십자가와 복음으로 바뀌지 않았다면 아무리 예배드리고 종교 생활해도 그 인생은 변함없습니다. Kapag hindi po nabago ang inyong buhay sa pagitan ng cross ni Jesus, kahit ano bang gagawin mo, kahit magsimba ka araw-araw, hindi pa rin mababago ang iyong buhay. 예수님이 대신 우리 대신 돌을 맞으신 것입니다. That's why Jesus, siya mismo natamaan na lahat ng mga bato sa balik natin. 사람들이 다 떠나고 여인과 예수님만 남았습니다. At mamaya, lahat ng mga tao ay umalis at si Jesus at ang babae lamang ay nakatayo doon. 여러분 우리도 모든 상황 조건 떠나고 예수님과 나만 복대하는 그 시간이 우리 인생에 꼭 필요합니다. Parehas din po sa atin na kailangan natin ang personal time na me and Jesus lang ang naiiwan dito at walang iba. 하나님 나에게 주시는 이 말씀을 꼭 들으셔야 돼요.
개인적으로. Kaya personally, you must listen to the word of God na sinasabi sa inyo. 너를 정죄하는 그 사람들 어디 갔냐? Saan na yung mga tao na nanghatol sa iyo? 다 떠났습니다. Lahat po ay umalis. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 다시는 가서 죄를 짓지 마. At sinabi ni Jesus na hindi rin kita hatulan, umuwi ka na. At mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. 개인적으로 예수님을 만나서 예수님이 너의 죄를 내가 사했노라 그 음성을 들으십니까? So, narinig niyo ba ang sinabi ni Jesus na lutas ang lahat ng iyong kasalanan personally in your life? 우리가 그 예수님 만났다면 우리 인생은 똑같을 수가 없어요. 과거. That's why if we have met Jesus personally in our life, then imposible na parehas pa rin po ang ating buhay. 예수님은 이 여인의 죄를 용서해 주셨습니다. So Jesus forgave the sins sa lady na ito. 죄를 그냥 가볍게 여기고 말 한마디로 퉁친 게 아니에요. Hindi lang po binaliwala ni Jesus ang kasalanan na ginawa ng babae. 죄의 능력과 그 무서움과 결과를 알기 때문에 그 죄 문제를 해결하기 위해서 십자가에 신이 다니십니다. Kundi dahil lubos niya alam ang bigat at ang hanip na meron sa kasalanan, kaya kinailangan niya ang kanyang sarili at binigay niya ang kanyang sarili para mamatay sa krus sa 원래 pagkain nito. 돌 맞아 죄값 치르고 죽어야 될 게 당연한 여인을 대신해서 예수님이 돌을 맞으십니다. Originally, ito po ang dapat babae na mamatay sa bato na ito, pero si Jesus, He initiated Himself to die for her. 그 여인이 맞아야 될 정죄를 사람들이 맞아야 될 정죄를 내가 맞아야 될 정죄를 예수님이 대신 당하셨습니다. And Jesus, kinuha niya po ang lahat ng mga pautulan ng ibang tao na para sa babae, para sa ating sarili, sa halip natin. 이것이 복음입니다. Ito po ang gospel. 내가 대신 받았다. Ako yung tatanggap na lahat ng mga 내가 대신 pautulan. 너의 수치를 담당하겠다. At ako yung halili na pagtanggap ng mga parusa. 그래서 죽었던 너를 내가 살리겠다. Kaya ililigtas kita. 로마서 8장 2절에 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 Kaya sa Romans chapter 8 verse 1, na kung gayon wala nang hatol na parusa sa mga nasa kay Jesus Cristo. 예수님이 십자가의 죽으심으로 우리의 모든 죄를 대신 지켜주십니다. Sa magitan po ng kamatayan ni Jesus Cristo sa krus, binayaran niya po ang lahat ng ating kasalanan. 여러분 그 예수님의 십자가로 여러분 모든 죄가 다 속죄함 받으셨습니까? Nalutas po ba ang lahat ng iyong kasalanan sa magitan ng krus ni Jesus? 여러분 모든 죄를 누구도 더 이상 정죄하고 참사할 수 없음을 믿으십니까? Naniniwala po ba kayo na walang kahit isa pwede mag-condemn sa mga kasalanan na ginawa niyo? 그 크신 하나님의 사랑, 우리 모든 죄를 사해 주신 그 하나님의 사랑과 희생을 진짜 체험하셨습니까? Have you truly experienced the real love and real sacrifice of Jesus for your life? 그래서 그 여인에게 예수님은 또 말씀하신 것입니다. Kaya ito po ang isa pang sinabi ni Jesus sa babae. 다시는 너의 죄를 정죄하지 않을 것이니까 너는 가서 죄를 짓지 마라. Hindi rin kita hatulan, umuwi ka na at mula ngayon huwag ka nang gumawa ng kasalanan. 무슨 말씀이냐? 복음을 진짜 경험한 사람은 쉽게 아무에게나 정죄하지 않는다. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang tao, tunay na naranasan ng gospel, hindi nila po madali hatulan ng ibang tao. 나는 돌 맞아 죽어야 될 죄인이었는데 예수님이 나를 대신해 주셨다. Dahil alam nila na ako isang makasalanan na dapat mamatay dahil sa ating kasalanan, pero si Jesus ang namatay para sa akin. 그 크신 하나님의 은혜와 변화된 나의 모습이 삶의 생각의 기준이 되어버렸다고요. Ang binaya ng Diyos, ang pagbabago sa buhay, yan po yung naging standard sa ating everyday. 더 이상 나는 죄 없는 돌 던져도 되는 사람이야. 그런 기준이 아니라 정말 하나님의 나를 사랑하는 기준으로 보기 시작했다. Kaya hindi na po tayo may standard na okay lang kahit tulad ko ang ibang tao, kundi ang biyaya ng Diyos at changes in my life yan po yung naging standard. 복음 정신의 시작입니다. Ito po ang simula sa ating spirit of the gospel. 예수님의 십자가의 사랑을 아는 거에서부터 우리가 시작합니다. We must begin from knowing the love and sacrifice of the cross of 그 Jesus. 사랑 때문에 내가 정말 죄인이구나 철저하게 묻어줍니다. At dahil po sa pag-ibig ng Diyos, napapawasa tayo sa ating sarili because of this great blessing. 이 죄인을 사랑하시다 끝까지 사랑하신 하나님의 은혜와 사랑 앞에 다시 살아나요. And once again, mabuhay tayo muli sa harap ng pag-ibig ng Diyos na namatay siya para sa mga 모든 makasalanan. 걸 보고 판단하고 행동할 때 그 기준으로 사는 거 그게 복음 정신입니다.
habang lahat ng mga tao, inatulad nila ang iba, at sinajudge nila yung ibang tao, I must live with the standard of God. 근데 점점 율법처럼 맞다 틀리다 거기에 머물러 있지 않아요. Hindi lang po tayo manatili sa sinasabi na ito ay tama at ito ay mali katulad ng isang kautusan. 이 사람이 죄인이고 잘못한 건 맞아요. 그걸 판단하는 데 머물지 않는다. Tama po na siya ay makasalanan at mali ang ginawa niya, pero we mustn't stay. Doon lang po sa pag-judge 우리가 할 others. 수밖에 없는 연약함과 그 사람을 붙잡는 죄와 사단의 권세를 알고 아주 몸에서 이제 원하지 않고 Kundi dapat alamin po natin ang kapangyarihan ng diablo at ang ginawa ng lahat ng mga kasalanan na walang magawa ng ibang tao, walang magawa ng tao na ito. 그럼 어떻게 그 사람을 살리고 다시는 그 속으로 다시 돌아가지 않게 도와줄까? 그게 복음 정신입니다. At kapag lumalabas po ang luha, yung lahat ng mga awa at pag-ibig at puso na gusto mo tulungan ang tao na ito, at yan po yung spirit of the 내 gospel. 마음에 내 생각에 있는 건 반드시 드러나오게 돼 있어요. Kaya kung ano po yung meron sa loob ng iyong puso at isip, yan po ay for sure lalabas. 복음 정신은 반드시 삶으로 나타나게 돼 있다. Kaya the spirit of the gospel will appear and will be revealed through your life. 하나님의 사랑이 나를 통해서 흘러나오는 삶으로 드러나게 되겠다. Ang pag-ibig ng Diyos po ay ito ay dadaloy mula sa ating buhay sa iba. 그래서 구원받은 우리는 날마다 기쁨만 있지 않아요. That's why tayo na may kaligtasan ng gospel, hindi lang po tayo masaya araw-araw. 구원받아 감사한데 이제 내가 어떻게 살아야 되는지도 알아. Bakit po ba? Dahil alam natin, napapasalamat tayo sa Diyos dahil sa gospel, pero alam din natin kung ano ba yung dapat itsura ng ating 근데 그렇게 buhay. 살지 못하는 내 모습이 보이니까 너무 괴로운 거예요. And dahil kahit alam natin ito sa ulo dahil hindi natin siya magawa sa ating buhay, kaya lalong nasasuffer tayo. 하나님 앞에 날마다 죄인으로 나갈 수밖에 없어요. That's why we don't have a choice but to stand as a sinner always in front of 구원받고 God. 하나님의 백성 되는데도 하나님 앞에서 너무 죄송한 마음으로 나갈 수밖에 We are saved and we became the citizens of heaven, pero still, we are always repenting ourselves in front of God. 십자가를 믿고 구원받았는데 우리 또 십자가 속으로 들어가는 거예요. At tayo po ay naligtas sa pagitan ng cross, pero tayo ay babalik muli doon sa cross. 그리고 십자가를 통과하고 부활의 주님이 나를 또 사랑한다는 것을 확인하고 나서 또 기쁨이 회복되는 거예요. Pagkatapos na breakthrough po tayo sa ating sariling cross, napapasalamat tayo muli sa Diyos dahil binigay niya sa atin ang isa pang pagkatapos. 날마다 십자가에 달려 죽고 그리고 부활의 기쁨을 맛보는 게 우리 신앙생활입니다. Ito po ang ating walk of faith na araw-araw, kumawa po tayo sa cross ni Jesus Cristo at makaroon po tayo ng bagong lakas. 근데 나도 모르게 살아보는데 이제 삶이 점점 복음 정신에 맞아져 가는 거죠. Kaya akala natin na nabubuhay lang tayo basta-basta, but we are aligned with the spirit of the gospel. 복음 정신으로 말미암은 사랑의 삶까지 계속 여정을 걸으시기를 축원드립니다. Umasa ko po na lalakarin natin po ang journey that lives the life of love. 그래서 우리 고민과 우리의 걱정과 우리 염려거리가 틀려져야 된다. Dahil simula ngayon, dapat mabago po ang kontento ng ating worries and concerns. 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 위해 살까 그런 걱정이 아니라 왜 하나님의 마음이 이렇게 아프십니까? 내가 어떻게 하나님을 위해 살아야 될까? 고민의 차원이 들려지는 것이 복음 정신입니다. Ito po ang spirit of the gospel na mabago po ang ating level and the quality of concern and ating worries. Dahil dati inisip lang natin ano bang susutin ko, anong kakainin ko ngayon. But now, we must think about how we should live according to the word of God. 십자가의 복음을 경험하셨습니까? Have you experienced the love of cross? 그러면 여러분이 관심이 틀려져요. Then mababago din po ang ating interest. 왜? 다른 사람에게 대한 관심으로 계속 바뀌어요. Mababago po ang ating interest sa iba, hindi sa ating sarili 그리고 사람 lang. 중에서 내가 할 수 없는 걸 알고 하나님이 아니라고 기도하게 됩니다. At alam po natin kung ano yung ginagawa ng Diyos at patuloy tayo manalangin para sa Kanya. 그래서 잠언 17장 9절에 보면 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자라고 해요. Kaya nakasulat po sa Proverbs chapter 17 verse 9 na ang nagtatakip ng kasalanan ay nangahanap ng pag-ibig. 성도 여러분, 복음을 경험한 자에게는 반드시 나타나는 변화가 있어요. Sa mga taong naranasan ng gospel, meron po tayong pagbabago that will surely happen. 사람을 보는 눈이 바뀌어요. Mababago po ang ating mata, ang ating tingin sa tao. 그전에는 저 사람 보면 판단하고 정리하는 기준이 먼저 나왔어요. Before, ang unang-una lumabas sa atin ay yung standard na i-judge natin yung iba. 아, 왜 저렇게 사냐?
못하냐? 왜 저렇게 밖에 못할까? 왜 저렇게 여기 가는 곳마다 문제를 일으키지? Bakit ganun ba yung buhay niya? Bakit yan lang yung kaya niya? Bakit ganun yung ginagawa niya? Yan po yung palagi lumalabas sa ating bibig. 내 복음을 경험하면 생각이 틀려져. But after we experience the gospel, mababago din po ang ating isip na ito. 아, 저 사람이나 나랑 똑같은 죄인이었구나. Parehas pala tayo na siya at ako na parehas ng kasalanan. 하나님의 은혜 안에서 나도 저렇게 무너질 수밖에 없는 At din na mawawasak din ako kapag wala akong biyaya ng Diyos. 또 하나님의 은혜의 손길이 끝나면 나는 똑같이 저 사람보다 더 악하게 됐어요. Kahit ngayon, kapag wala na yung kamay ng Diyos na tutulong sa akin, parehas din ang gagawin ko katulad ng tao na hinatol ko. 깨달으면 함부로 정지하는 손길이 멈춰져. Once na na-realize po natin ang katotohanan na ito, titigil na po tayo mag-judge ng iba. 그러다가 무관심이나 그렇게 살아도 돼 그 말이 아니에요. Pero hindi po yung ibig sabihin na makaroon po tayo ng ignorance sa ibang tao. 그 사람이 행한 범실의 결과보다 그렇게 할 수밖에 없는 연약한 영혼의 상태가 멈춰 보여요. Kundi dapat makita po natin ang state of the spirit na mayroon sa kaluluwa na ito. Sa halip na isipin natin yung mga ginagawa niya sa labas. 저렇게 하기까지 얼마나 많은 상처와 아픔 때문에 몸부림치다가 저렇게 됐어요. Dapat isipin po natin, kano kaya siya nahirapan na nasaktan habang umabot siya hanggang sa state na ito. 너무 힘드니까 나를 살려달라는 영혼의 외침이구나. Ito pala ang sigaw ng Espiritu upang maghingi ng tulong. 그 영혼의 외침 비명소리를 들으니까 하나님께 저 영혼을 맡기는 게 되는 거예요. At dahil narinig po natin ang spiritual scream mula sa kaluluwa na ito, kaya isa-surrender natin siya sa harap ng 그래서 그 Diyos. 영혼을 위해 기도가 먼저 시작됩니다. Kaya unang lalabas po mula sa atin ay yung prayer for the soul. 판단과 정죄보다 기도와 중보가 나오는 게 복음을 체험한 사람의 변화된 거죠. Kaya ito po ang changes na meron sa tao na naranasan ng gospel, na sa halip na mauna po yung judgment and condemnation, ang gagawin nila ay ang prayer and intercession. 그 여인에게도 예수님의 마음으로 똑같이 그 마음을 보여주시죠. Parehas din po ang puso na pinakita ni Jesus sa babae na ito. 말로만 일식으로 끝난 게 아니라 직접 그 영혼에게 찾아가요. Hindi lang po siya basta napito sa bibig bilang lipstick, kundi pinakita niya ang sarili niya. 찾아오셔서 우리의 부끄러움과 수치를 가리시고 죄를 대신해서 담당해 주셨어요. Siya mismo lumapit sa atin at pinakita niya po ang kanyang pag-ibig, and He carried all our shame. 우리는 그 예수님의 사랑을 직접 체험한 사람입니다. And we are the ones who directly experience the love 그 of God. 사람이 복음을 경험한 사람입니다. And they are the ones who experience the gospel. 우리도 그 복음의 정신으로 우리 삶이, 우리 행동이 따라가게 돼 있어요. Kaya naturally, mababago din po at makalo din tayo according to the spirit of the gospel. 그렇게 충분히 살다가 하나님 앞에서 날마다 또 무릎 꿇는 겁니다. And after living our life like this, once ulit, kneel down tayo sa harap ng Diyos. 하나님의 크신 사랑에 비해 저는 이렇게밖에 못한다. 이거 어떻게 하는 거지? At mag-confess tayo sa harap ng Diyos na, Lord, ito lang yung kaya kong gawin kahit gaano kadikila ang iyong pag-ibig at 나는 biyaya. 다시 위로해주고 알아. 너 최선을 다한 거 알아. 중심을 알아. 그렇지만 내가 더 힘줄게. 더 힘껏 살아라. And once again, God will comfort us and He will acknowledge lahat ng mga ginawa natin. 여러분 그 체험한 하나님의 사랑을 우리 행동으로 옮기셔야 됩니다. At ngayon, ipakita po natin ang pag-ibig na naranasan natin mula sa Diyos bilang action. 사랑의 삶을 살겠다고 결단하십시오. Sana magkaroon po kayo ng decision that you will live a life of 여러분 love. 그렇게 그리스도의 사랑을 체험한 자는 살기를 원하십니까? Nais nyo din po ba mabuhay bilang mabuhay ng isang life of love of Jesus? 어렵지 않아요. Hindi po ito mahirap. 아주 작은 것부터 시작해요. We can just start from the smallest thing. 그런데 우리만 할 수 있는 제일 중요한 거예요. Pero ito po yung isang kaya natin tayo lang magagawa nito. 작은 관심이에요. So it's a small interest. 요즘 괜찮습니까? Small concern. Okay ka 힘든 거 ba? 없습니까? Are you okay these days? 기도 제목 있어요. Meron po bang isang prayer topic? 그 한마디 때문에 그 영혼이 삽니다. Dahil po sa isang salita, dahil sa isang tanong na ito, mabuhay po ang kaluluwa na yun. 우리의 안에 있는 사랑을 맛보게 해서 오는데 우리가 관계를 안 해주니까 화나갖고 오히려 대들어요. Lumalapit po sila upang maranasan ang pag-ibig ng Diyos, pero dahil hindi natin gumagawa ng bagong relationship kasama ng kaluluwa na yan, tayo naputo din ang pag-ibig ng Diyos. 별거 아닌 것 같은데 여러분이 다가가서 한마디 해주는 거에 절망 속에 있는 그 사람이 소망을 찾는 거예요. Mukhang wala lang siya, pero dahil sa isang approach niyo sa tao na yan, they will gain hope from the 내가 왜 discouragement. 살아야 될지 모르는
답을 모르는 그 사람에게 살아야 될 이유를 알려주는 Sa mga tao, 시간대가 됐다고요. para sa mga taong hindi nila na walang alam tungkol sa layunin ng kanilang buhay, ituruan natin sa kanila ang dahilan 그래서 ng 하나님은 우리를 교회로 부르신 거예요. That's why God has called us as a church. 단순히 구원받고 천국 가려면 교회에 모일 이유가 없습니다. Kung gusto lang po natin maligtas at mapunta sa langit, then we don't have any reason to come here to the church. 교회를 부족하고 연약한 교회를 통해 하나님의 그 사랑을 살아있는 사랑을 흘러내리기 원합니다. Pero ang ating Diyos gusto niya po i-overflow ang pag-ibig niya sa pagitan ng simbahan. 그래서 우리 교회는 사람을 판단하고 판단할 필요 없어요. 그 사람이 자기 자신을 너무 잘하는. Kaya inside our church, we don't have any reason to judge or condemn others kasi siya mismo alam niya tungkol sa kanyang sarili. 사람을 위해 울어주는 곳이 돼야 됩니다. Kaya ang ating simbahan, dapat ito po ay maging lugar na umiyak po tayo para sa tao na yan. 어려운 게 아니에요. 기도해. Hindi po siya mahirap, we just have to pray. 우리가 해서 되죠. So nothing will happen 근데 because 기도하면 하나님이 친히 pero kapag tayo po ay nanalangin, ang Diyos mismo po ang 우리가 kikilos. 구원 얻을 믿음이 있다면 기도해서 응답받을 믿음이 있습니다. Kapag mayroon po tayong pananampalataya upang matanggap ng kaligtasan, then meron din po tayong pananampalataya upang makuha ng sagot sa ating 우리 panalangin. 복음 정신은 결국 중보자의 마음으로 나타납니다. Kaya ang spirit of the gospel will be revealed as an intercession of a person. 지금부터 하나님의 사랑을 전하는 삶을 살겠다. 작은 도전하시기 바랍니다. Kaya umasa ko po na magkaroon po kayo ng small challenge in your life that you will live a life of love. 그 5,000명을 먹인 오병이어의 기적의 시작도 작은 소년의 오병이어 조그만 도시락에서 시작했습니다. Kasi ang miracles of feeding the 5,000 plus, ito po ay nagmula sa maliit na isang lunch lang. 아무 작고 그냥 맛없는 보잘것없는 거지만 예수님의 손에 들려졌을 때 많은 사람을 살리는 기적의 도구가 됐다. Ito ay isang maliit na pagkain lamang na 5 loaves and 2 fishes, pero nung ito ay umabot sa kamay ni Jesus, yan ay nagsisimula ng himala. 이 복음 정신도 바로 그겁니다. Para din po sa ating spirit of gospel. 작은 관심, 작은 기도, 작은 사랑, 작은 헌신. So small concern and small interaction and prayer and love and devotion. 하나님 그 작은 걸로 한 영혼, 한 시대를, 미래를 살립니다. Ang ating Diyos, ginagamit niya po ang maliit na bagay na ito to save the person, the family, and the generation. 그래서 어떻게 하면 이렇게 될 수 있을까? So, ano ba yung gagawin natin para mangyari ito? 그래서 반딧살라만 테이블 타였습니다. Kaya ang ginawa po natin ay ang pandisalamang table time. 반딧살 같은 작은 빵, 그 작은 사람은 나누자. 그거에 Ang maliit na tinapay, yung pandesal, ito po ang katulad na sinishare natin. Kahit maliit siya, we must share the small love. 지난번에 우리가 말씀 썸머 캠프 끝나고 너무너무 고생한 우리 스태프들과 함께 삼겹살라만. So, aside pagkatapos po ng ating Martin Summer Camp, kasama po ng ating pagod na staff, pumunta po kami sa Samgyupsalaman. 얼마나 행복하고 푸짐한 시간이었습니다. So, it was very happy and abundant time. 모든 피로와 어려움이 삭감해졌습니다. At nawala din po ang lahat ng mga pagod natin. 영적인 이런 푸짐함을 행복으로 계속 지속하자. So, I had this decision na ituloy natin ang spiritual fulfilling na ito. 그래서 자그마한 반딧살, 날마다 하나님께 감사하는 쌀라마, 반딧살라마. Kaya ito po ay maliit na pandesal, tapos ang ating salamat sa Diyos. 저는 반딧살이라고 불렀거든요, 빵을. So, ang tawag ko sa tinapay na ito ay pandesal. 방금 전에 올라오기 전에 한 얘기가 판대라고. Pero bago ako umakyat dito, sinabi ni Hain na hindi siya bandit, kundi ito ay pande ang nakasulat dyan. 그게 아니라 반딧살라마. Pero hindi yan po ang mahalaga. Ang mahalaga dito ay ang salamat. 조그만 빵을 나누면서 하나님의 사랑을 나누는 시간을 갖자. So magkaroon po tayo ng oras na mag-share ang pag-ibig ng Diyos katulad na i-share natin ang tinapay na ito. 반딧살과 커피를 나누면서 기도 제목을 나누고 뭐가 어려우냐?
함께 내 마음을 나누는 그 시간을 갖자. Habang sinishare natin ang pandesal at coffee sa isa't isa, let us share our prayer topics and the Word of God as 우리가 well. 화요일날 지역 모임을 갖는데요. So meron po kami prayer meeting. 날마다 막 부흥성, So every day, lalong nare-revive siya. 찬양하고, So we pray. 말씀 우리 pastor 되게 불같은 말씀 선포하고, And our pastor then share the message of fire. 기도 합심을 하고, And we also pray all together. 끝나고 흩어져. And after we scatter, 그것도 좋지만 maganda din po yun. 그 사람의 어려움과 아픔을 함께 나누는 그 시간. Pero ang oras na i-share natin ang mga scars and hardships ng tao na ito. 그들은 시대적인 메시지도 필요하지만 내 아픔을 기도 제목을 받아주고 기도해주는 그 사람을 찾는. Kailangan din po natin ang mensahe that will change the generation. Pero kailangan natin po ang isang evangelist who can listen to your story. 우리가 받은 하나님의 은혜를 현장에서 나눌 수 있는 그 시간을 갖자. Kaya magkaroon tayo ng oras na kung saan share natin ang pag-ibig, ang salita ng Diyos and glorify Him. 어렵습니까? Mahirap po ba ito? 어려워서 못하는 게 아니죠. Hindi natin ito di ginagawa dahil mahirap siya. 내 마음의 문제. It is because we haven't opened our heart. 그래서 여러분 현장에서 딱 1시간만 그 사람을 위해 기도하는 그 시간 갖겠다. 반지살 준비하고 커피 준비해서 나누면서 그런 마음만 가져도 하나님은 기뻐하셔요. Kaya kahit meron lang po tayong puso na ito sa ating field, na gagawin ko ito sa ating field, simula ngayon, even for 1 hour, I will pray for my fellow workers, my friends, and I will prepare this bread and coffee to share. 누군가 와서 그냥 내 얘기 들어주고 내 기도 제목 놓고 기도해주는 그 사람이 있다. So isipin niyo po na may isang tao na lumapit sa akin para manalangin siya para sa akin and will encourage me as well. 그런 모임만 지속된다면 하나님이 진짜 나를 사랑하시고 하나님이 나와 함께 하시구나 사실적으로 체험합니다. Kahit ituloy lang natin po ang meeting na ito, that we can experience that God is alive and God is working in me. 우리는 이미 그런 마음과 경험과 모든 메시지, 복음 다 가지고 있습니다. So nasa atin na po ang lahat ng mga experiences, the content and the gospel. 근데 그 복음을 돌같이 들고 누구를 죽이려고 막 혈안이 되는 사람처럼 우리도 모르게 살고. Pero hanggang ngayon, na tumayo tayo dito sa harap, katulad ng isang tao na may puno ng galit, na ginamit natin yung gospel bilang batu upang batuhin natin yung iba. 여러분 아십니까? 미움보다 더 무서운 게 무관심입니다. Alam niyo po ba, mas nakakatakot kay sahig ay ang ignorance. 살릴 수 있는 능력과 해답을 가지고 있는데 죽어가는 영혼을 안 살린다, 관심 없다. 그거는 더 큰 잘못입니다. Meron po tayong gospel and the solution and the life to save others. Pero dahil hindi natin sila iniisip, we are very ignorant sa mga tao na yan, we're just letting them die. 그래서 이 반지 살라맛 테이블 타임을 누리십니다. Kaya umasa ko po na ma-enjoy niyo po ang pandesalamat table time. 그래서 내가 살면 그게 내가 사는 시간이야. 내가 살면 가정 살고 지역을 살게 됩니다. Kaya kapag ako muna ang mabuhay, then mabubuhay din ng mga kapwa natin sa paligid. 근데 목요일마다 이 흑암에 빠져있는 현장을 살리기 위해 전도학교를 해요. And every Thursday, meron po kami evangelism school to save the field full of the darkness. 그 전도학교에서도 하는 게 뭐냐? 하나님의 사랑, 기도 제목 나누고 서로 기도해주는. At ano po pa yung ginagawa natin doon sa evangelism school? We share the word of God, the message, and the love, and we also pray for each other. 뭔가 내가 만병통치약을 갖고 와서 딱 던지고 끝나는 게 아니라 하나님의 증인으로 가서 손 내밀고 기도해주는 거예요. 그게 진짜 전도. Kaya hindi lang po tayo basta magbigay ng medicine upang gumaling siya agad, kundi kailangan po tayo mag-approach and listen to their stories and pray for 교회 them. 안에서만 머물고 끝나는 복음이 아니라 현장으로 생명으로 흘러가는 그런 복음이. Para hindi po siya maging isang gospel na mananatili lang dito, mas stay lang sa loob ng simbahan, but it must be the gospel that overflows to the field. 단순한 모임, 또 이름 바뀐 또 모임하자 그게 아니에요. So hindi ko ba sinasabi na magdawa tayo ng bagong pangalan ng ating meeting?
어떻게든 이 복음의 정신이 흘러가는 통로를 만들려는 우리의 목표입니다. Pero ito po ang ating action para gumawa po tayo ng isang channel to relay this gospel. 정죄 죽이는 문화가 아니라 살리고 소망 주는 이 복음의 문화, 기도의 문화 만들. Hindi po yung culture that condemns others and kills others, kundi ito po yung magiging culture that prays and listens to 복음이 others. 뭐라고요? Ano po ba yung gospel? 살리고 해방시키고 소망 주는 것. It is to save, to give hope, and to liberate others. 과거 죽었던 우리 영혼을 살리고 사단의 소나기에서 지금 해방시키고 나중에 지옥이 아니라 천국을 가는 소망을 주는 게 복음이랍니다. Ito po ang gospel na iligtas po natin ang ating sarili from the past and we will be set free and liberated from the work of Satan. And now, meron po tayong pag-asa papunta sa kaharian ng langit. 복음이 여러분 삶의 현장에서 문화가 되게 하십시오. I hope you will make the gospel as a culture inside your field. 어떻게 하면 되냐? So what shall we do? 복음 정신 갖고 있습니다. All you have to do is have the spirit of the gospel. 결국 내 생각이 말로 삶으로 드러나기 때문에 내 안에 복음 정신이 있는지 다른 기준이 있는지 그거 계속 확인하시라. Because anyways, ang ating kaisipan, mga puso na meron po sa atin, yan po yung ipapakita natin sa iba. Kaya kailangan po natin magkaroon ng diwa ng gospel. 아멘. 그래서 뭐 하라고요? So ano po ba yung gagawin natin? 받을 사람만 세우세요. Dapat salamat, table time. 아멘 다이야. 자, 약속했습니다. 자, 그래서 결론, 이 복음 정신으로 문제를 보시기 바랍니다. So with this spirit of the gospel, sana tumingin din kayo sa problema na to. 요즘에 깨달은 게 있어요. So I have this one 왜 realization. 이렇게 문제가 많이 하냐? So bakit ang dami mga problema? 가는 곳마다 뭐 사람마다 문제 투성이야. Kahit sama na po pumunta sa mga tao na I live, it is full of the problems. 그 생각해보세요. 왜 이렇게 문제가 많죠? Kaya isipin po natin bakit ang dami tayong mga problema. 하나님 말씀하시죠. It is what God says. 네가 성장하고 있기 때문에. It is because you're growing. 네가 살아있을 뿐만 아니라 성장하니까 자꾸 하나님이 성장통을 주시는 거야. You're just not living, but you're growing. Kaya binibigay din ng Diyos ang pain na ito. 그 문제가 어려운 것 같지만 하나님의